Welcome back to our channel once again. I'm your narrator and voice actress, Miss Jem. And our voice actor here, Randall. Yes. And as promised, tayo po ay laging may kayanggaw of the day. Ano na naman yan? At siya ay walang iba kundi si... Sabi ni Andro Reyes, R1T. Oh, nauna na ako mag-comment, Miss Jem at Sir Rendel. Baka naman mapili mo na ako. Magpunta na agad ako sa Wi-Fi bend. Nagpunta na siya kagad sa Wi-Fi bendo kahit na medyo may kalayuan lang para makapag-comment sa inyo kasi parang kulang ang araw ko. Kapag di kayo napapakinggan at lagi ding hinahanap ng aking ama na si Lisandro Reyes. Ang ganda at pogi daw na boses ninyo. At ang nakuwang lesson doon sa last na upload nyo ay huwag manghusga basta-basta dahil di natin alam na sila pa pala ang magliligtas sa atin at nagpoprotekta sa mga aswang. Naku, sana mapili. Sana mapili na. Pag hindi, i-delete ko na YouTube ko. Joke lang. Yun lang, di ko na kayo mapakinggan yan pag na-delete na. Taga Quezon Province, Plaridels, Purok Cementerio, Ano raw? Basta yun, taga Plaridel ng Quezon Province. Ayun, si Andro Reyes. At syempre sa tatay niya si Lisandro Reyes. Yes. Hello po. Salamat po sa suporta. O sana hindi mo May na-delete effort. ang YouTube mo dahil nabasa. May effort pa talaga siya. May Wi-Fi vendo sa lugar nila. Maraming salamat sa suporta, Kayanggaw. At ayun nga, ikaw ang mapalad nating Kayanggaw of the day. Kaya naman mga Kayanggaw, huwag na natin patagalin pa. Alam kong excited na kayo mapakinggan ng kwento natin ngayong araw. Kaya naman kumabit na humandang kilikin at kilabutan sa ating istorya ngayong araw. Let's hit it! Magandang araw po sa inyo, Miss Jem, at sa lahat ng masisipag ninyong tagapakinig. Sa totoo lang, wala akong balak na ibahagi nung una ang kwento ko. Para kasi sa akin, isa itong napaka-personal na bahagi ng buhay namin. Pero dahil sa walang sawang pangungumbinsi sa akin ng isang espesyal na tao sa akin, na isa rin sa avid listener ninyo, heto ako ngayon at naglakas loob na isulat ang aking kwento. Hindi ito tipikal na love story na puno ng matatamis na eksena. Sa katunayan, nagsimula kami na parang aso't pusa. Halos wala kaming ginawa noon kundi magbangayan at mag-asaran sa tuwing nagkakasama kami. Pero totoo nga siguro yung kasabihan na walang pinipili ang pag-ibig. Kapag tinamaan ka nito, hindi mo na matatanggihan. Pero hindi lahat ng pag-iibigan ay puro saya at kilig lamang. Sinubok din kami ng isang nakakatakot at nakakakilabot na pagsubok. Isang pag-ibig na nagsimula sa bangayan, sinubok ng takot at hinding-hindi namin malilimutan. Para lubos ninyong maunawaan ng lahat, hayaan ninyo akong magpakilala. Ako nga po pala si Nessa at ito ang aking kwento. Ate! Tingnan mo itong nakuha kong manok ko. May pang-ulam na tayo. Yes! Hoy, ano na naman yan? Saan galing yung manok na yan, ha? Hoy, Ara, ha? Tinakaw mo na naman ba yun sa kapitbahay? Oh, hindi Nakita ko to dun malapit sa may lawa. Wala namang may-ari nitong manok kaya kinuha ko na. Si ate talaga bintangera. OA. Hoy, hindi OA yun. Baka kasi kung kaninong manok yan. Di ba sinabi ko naman sa'yo na wag kang magpapasaway dito. Bago pa lang tayo sa lugar na to. Ikaw talaga, tikas sa ulo mo. Ay nako, Nessa. Hayaan mo na yang si Ara. Nangako naman na siya na magpapakabait na siya rito eh. Saka, kung may maghahanap man sa manok, edi palitan na lang natin. Marami naman tayong alaga riyan. Yun na nga yung punto ko na, may mga alaga naman tayong mga manok. Edi doon na lang siya pumili ng gusto niyang kainin, di ba? Ang sarap kasi sa pakiramdam kung hahabulin ko sila eh. Sorry na ate. Baka sungit mo talaga. Kaya ka tumatandang dalaga kasi ang sungit-sungit mo eh. Mabuti pa si nanay. Ay nako, ewan ko sa'yo. Magigib ka na nga lang ng tubig sa poso at maglalaba ako. Ilagay mo sa kulungan yung manok at magugas ka ng kamay, ha? Dungis-dungis mo na. Maligo ka nga. Oo na, sungit mo. Sungit talaga. Hoy, naririnig ko yun, ha? Sige na, bilisan mo na. Bagal-bagal pa kumilos. Ito na nga eh, sungit.
Kayo talagang dalawa, oo. Pero alam nyo, natutuwa talaga ako dito sa baryong to eh. Biruin mo, tahimik at payapa. Wala masyadong mga kababalaghan na nangyayari kagaya sa dati nating tinitirhan. Ay, oo nga po na eh. Pero dapat mag-ingat pa rin tayong lahat ha, lalo ka na Ara. Kita mo, hindi ka pa sumusunod sa utos ko, nandiyan ka pa rin. Palipat-lipat kasi tayo, 'di ba? Nakakapagod na po yung ganun, Nay. Gusto ko sana dito na tayo mamamalagi. Payapa at mababait naman yung mga tao dito. Kaya, hoy Ara ha, wag pasaway, okay? Naku, sarap-sarap po talagang kurutin sa singit eh. Hindi naman po kasi ako nagpapasaway, Ate Nessa eh. Sadyang ayaw ko lang po na inaapi tayo, no? Kaya palagi akong napapalaban. Hindi ko naman po yun sinasadya. Ay, nako, ayan ka na naman sa pagpapaawa mo. Nako, hindi na obra sa akin yan. Basta tatandaan mo ha, dapat marunong ka rin magpigil ng galit. Hindi sa lahat ng panahon kailangan lumaban. Minsan, mas mabuti magpakumbaba at magpasensya na lang para sa ikakabuti ng lahat. Opo na, Lola Nessa. Alam niyo po, Nay, parang mas matanda pa tong si Ate Nessa sa'yo. Parang lola kung magsalita. Ay, nako, ikaw talaga. Sige na, kumuha ka na ng tubig dun, 2 balde ha. Ito na po. Habang abala ako sa paglalaba sa harap ng aming kubo, bigla na lang may isang magarang sasakyan na huminto sa mismong tapat namin. Napahinto ako sa pagkukusot ng damit at napatingin doon. Maya-maya, bumukas ang pinto ng sasakyan at bumaba ang isang lalaking matangkad at gwapo. Matikas ang tindig nito, pero napakalamig ng ekspresyon ng muka. Ni katiting ng ngiti ay wala akong maaninan. Sa isang tingin pa lang, ramdam ko na kaagad na istrikto at hindi basta-basta ang taong iyon. May kasama siyang ilang lalaki na mukhang mga tauhan niya. Agad nilang binuksan ang likod ng sasakyan at maingat na kinarga ang isang lalaking duguan at halos hindi na makapayo sa tindi ng sakit. Ang mga daing at iyak nito ang lalong nagpakaba sa akin. Kaya naman mabilis kong tinawag si Ara at pinalapit sa akin. Ito na ba yung bahay nila, Aling Celia? May kailangan ako sa kanya. Teka, sino ba kayo? Ano naman kailangan niyo sa nanay ko ha? Ate, natatakot ako. Sino po ba sila? Huwag ka matakot Ara, nandito si ate okay? Baka may kailangan lang sila kay nanay. Puntahan mo na siya sa loob ha. Sabihin mo may naghahanap sa kanya, sige na. Sige po. Nakagat ng ahas tong kasama ko. Ha? Magagamot siya, di ba? Kailangan kong magamot si Kaloy sa lalo madaling panahon. Nasaan siya? Teka nga, hindi ko pa nga kayo kilala eh. Sino ba kayo? Oo, nanay ko yung manggagamot pero kailangan magpakilala muna kayo. Nakamamaya niya, mga scammer pala kayo. Boss, mamamatay ba ako? Ayoko mamamatay. Hindi pa ako nagkakasuwa eh. Hindi mo ako kilala, miss. Magtatanong ba ako kung kilala na kita? Ay nako, ganyan ang style ng mga scammer no? Scammer ako. Para sabihin ko sa'yo, ako si Joaquin Alcantara. Hindi ako scammer, miss. May trabahante akong kasama ko ngayon. Ito si Kaloy at si Mang Ben. Masaya ka na. Kilala mo na kami. So pwede na ba naming malaman kung nasaan si Aling Celia? O baka naman kailangan ko pang magbigay ng birth certificate at ID para maniwala ka. Iloso po. Alcantara. Kaano-ano may mga Alcantara sa asyenda? Isa akong Alcantara. Alam mo naman, sinabi ko na, di ba? Kilala mo naman siguro kung sino may-ari nitong lupa dito. Di ba? Abay may bisita pala tayo. Ay, Diyos ko. Kayo pala yan, Senyorito Joaquin. Ano hong may paglilingkod ko sa inyo? Alika ho, pasok ho kayo. Pasensya na ho kayo sa bahay namin ha. Nakakaya naman po naparito pala kayo. Makalat pa naman. Ay, Nay, kilala niyo talaga yung hambog na yan? Sino ba yan? Saka bakit Senyorito? Ayan, Senyorito. Bakit parang ginagalang niya pa? Sama nga na ugali. Ay nako, Nessa, ano ka ba? Siya si Senyorito Joaquin Alcantara. Ang may-ari nitong lupa na binili natin. Siya ang may-ari ng Hacienda Esperanza. Abay, umayos ka nga dyan. Senyorito, pasensya na ho hindi ho kasi kayo kilala ng anak ko, pasensya na. Siya pala yung may-ari. Yaman pala yung hambog na yan. Ang hambog kasi ng dating, akala ko sino. Sabagay may pagyayabang naman pala pero nakakabwisit pa rin. Yun nga Nay, nakagat daw yung kasama niya na ahas. Kailangan daw magamot.
O sige na, ipasok nyo na yan sa loob para magamot na dun sa may silid. Sige na, Mang Ben. Para magamot na yung si Kaloy. Masyadong maingay. Boss, huwag mo na ako iwan dito. Ayoko mamatay ng mag-isa. Tumahimik ka nga. Ang ingay-ingay mo. Hindi ka mamamatay. Walang kamandag yung ahas na kumagat sa'yo. Ilang beses ko bang sinabi sa'yo na mag-iingat ka sa talahiban? At tigas kasi ng ulo mo eh. Eh, paano kung meron? Cobra yata yun eh. Visit, sana pala hindi na ako sumama sa pangangaso. Oo, inito. Sige na, Mang Ben. Pakibusalan na yung bibig niyan. Ay, dito lang. Titinan ko ang sugat mo. Teka, kung may kamandag yung ahas, malamang patay ka na ngayon, no? Naililinisin ko na yung sugat nito, ha? Ara! Ara, ihanda mo yung mga gamit ni nanay, ha? Apo, ate! Matapos namin magamot si Kaloy, agad din itong nakatulog dahil sa pinainom ni nanay na halamang gamot na pampakalma. Nang masiguro naming maayos na ang lagay niya, napatingin ako sa lalaking kanina patahimik na nakatayo sa labas ng bahay, si Joaquin. Tahimik lang siyang nakamasid sa paligid, na para bang may malalim na iniisip. Aaminin ko, gwapo siya at matangkad, at halatang alaga ang sarili. Pero hanggang dun lang ang maipupuri ko sa kanya. Dahil ang unang impresyon ko sa kanya, hindi ko talaga nagustuhan ang ugali niya. Napaka-istrikto, napakalamig makitungo, at higit sa lahat, wala man lang siyang pinapakitang paggalang kay nanay. Hindi man lang niya nagawang magsalita ng maayos o magpasalamat pagkatapos nitong tulungan ang tauhan niya. Kaya gaano man siya kayaman o kagwapo, wala iyong halaga sa akin kung wala namang respeto sa nakatatanda. Kaya sa isip ko nun, ekis na kaagad siya sa akin. Kahit sabihin pang maraming babae ang nahuhumaling sa kanya, hindi ako isa sa kanila. Ay, magmerenda muna kayo rito, senyorito, ha? May nilupak na saging dito at saka kalamansi juice. Pasensya na ha, yan lang ang nakayahanan eh. Maraming salamat, Alicelia. Pero hindi naman na kailangan. Kumusta si Kaloy? Ay, nasa maayos na kalagayan naman na siya. Wala namang problema sa sugat. Mabuti na lang at walang kamandag yung ahas na kumagat sa kanya. Mabuti naman kung ganun. Magkano lahat? Sapat na ba yung 5,000? Kung kulang pa yan, ipapahatid ko na lang bukas. Ay nako, wag na senyorito. Wag niyo nang bayaran. Nakakahiya naman kung magpapabayad pa so wala namang kamandag. Nay, kailangan natin ng pera. Ano ka ba? Tangkapin niyo na. Akin na nga yan 5,000. Kulang pa nga to na yun. May utang tayong mabayaran. Hoy, abay nakakahiya kang bata ka. Ibalik mo yan. Malaki ang utang na loob ko dyan kay Senyorito Joaquin. Tinanggap niya tayo dito sa lugar niya. Ayos lang po. Walang problema sa akin ng pera. At saka, tinulungan mo naman si Kaloy kaya ayos lang. May iba ka pa bang kailangan, Nessa? Tama ba? Oo. Kailangan ko ng trabaho. Pasukan na tapos kailangan kong bumili ng school supplies para sa kapatid ko. Bigyan mo lang ako ng trabaho kahit huwag mo nang dagdagan tong pera na bigay mo. Trabaho. Ibang klase. Ikaw yata yung scammer sa ating dalawa eh. Ano? Napaka-oportunista ng lagay mong Ala! yan. Nayo? Ay nako pasensya na ho kayo, senyorito ha. Nakakahiya ho sa inyo. Nessa, ikaw talaga, umayos ka nga bata ka. Nay naman, totoo naman kasi, kailangan natin ng pera. Biyaya na po to, kaya huwag na nating tanggihan. Saka alam mo naman na kapos tayo. Huwag nang pairalin yung pride. Siguro naman marunong ka maglaba, hindi ba? Lunes, alas 8 ng umaga, pumunta ka sa bahay ko. Bibigyan kita ng trabaho. Makalipas ang 1 linggo ay nagpunta ako sa bahay ni Joaquin. Nalula ako nang makita ko kung gaano kalaki ang bahay nila. Pero habang mas lalo kong tinitingnan, napagtanto kong hindi pala iyon basta bahay. Isa iyong napakalaking mansyon. Lalong lumakas ang kabog ng dibdib ko nang makita ko kung gaano ito karangya. Makaluma ang disenyo nito, pero halatang napakaganda ng pagkakagawa. Malinis ang bawat sulok at mukhang nirenovate para mapanatili ang ganda nito. Hindi ko maiwasang makaramdam ng hiya nang maalala ko ang naging asal ko sa kanya ng nakaraang araw. Ang buong akala ko kasi, isa lang siyang mayabang at supladong mayaman. Hindi ko inaasahang ganoon pala kalaki ang estado niya sa buhay. Parang bigla tuloy akong nangliit sa sarili ko. Pagpasok namin sa malaking gate, magalang kaming pinatuloy ng gwardya at sinabihang dumiretso na lamang sa loob.
Grabe! Yung guardhouse, kasing laki na ng ubo ng atin yun ah. Ang yaman pala ni Kuya Joaquin. Wow! Kuya ka dyan. Kailan mo pa naging kuya yung hambog na yun? Kasi mas matanda siya sa akin, di ba? Ko talaga. Kuya, tatawag ko sa kanya. Basta ate, dun tayo sa bayan bibili ng school supplies ha. Gusto ko yung may gulong na bag. Saka dapat kulay pink ha, para cute. Oo na, sige na. Basta mag-behave ka ha. Huwag kang makulit at sundin mo yung mga utos ko. Maliwanag ba? Okay. Naku, kilala pa naman kita. Hindi ka mapipirmi sa isang sulok. Baka mamaya kabasag ka pa dyan. Hindi naman ate. O sige na. Ikaw talaga wala kang tiwala sa akin eh. Teka. Si Kaloy yata yun ah. Uy, Kaloy! Oh, nasa? Sinesa ka, di ba? Nandito pala kayo. May saktong-sakto. Bumaba na si Bossing. Tara, dito na tayo sa loob. Marami ba kayong mga kasama dito, Kaloy? Sama. Mga trabador. Oo naman. Dito sa bahay at asyenda. Pati na rin sa rancho. Marami talaga dito. Huwag mong magalala. May mga kasama ka naman sa trabaho kaya hindi ka mahirapan. O siya, salamat nga pala ha. Galing ng nanay mo ng manggamot. Ang bilis kong gumaling. Salamat sa inyo. Wala yun. Trabaho lang naman talaga namin manggamot. Sa akin hindi naman libre yun, di ba? Binayaran tapos binigyan pa ako ng trabaho. Oo nga eh. Nandiyan na pala si Bossing. Bossing! Ay, good morning! Si Nessa na dito na. Kasama niya yung kapatid niya. Nandito ko na pala. Isa lang ang pinakaayaw ko ha. Ang pinakikialaman ang gamit ko. Kaya wag na wag kang papasok sa kwarto ko. Ang trabaho mo lang dito, maglaba. Yun lang ang gagawin mo. Ayoko rin ng chismosang trabahador. Kung anong makita mo rito, wag mo ipagkakalat sa labas. Maliwanag. Sa sahod naman, bibigyan kita ng 3,000 kada linggo. Day off mo kada linggo. Ayos na yun. O, Kaloy, yan damong sasakyan. Alis tayo. Ano yun? Suplado talaga. Dire-diretso magsalita. Hindi man lang ako hinayama kapag salita. Tumalikod na kaagad. Ganyan talaga yun si Bossing. Pero maniwala ka, mabait yan. Medyo stricto nga lang pero matulungin niya sa kapwa. Sige na, Nessa. Alis na muna kami ha. Sige. Ate, naramdaman mo ba yun? Parang may kakaiba sa bahay na to. Nakaramdam ako ng takot eh. Parang, iwan ko. Parang may kakaibang energy akong nararamdaman. Ara, nararamdaman ko rin naman yun eh. Ewan ko pero parang may multo na hindi ko maintindihan. Mukhang luma na kasi ang bahay nila oh. Tingnan mo naman. Sige na, may trabaho na tayo. Hoy, huwag kang lalayo sa akin ha. Trabaho pinunta natin dito, huwag kang pasaway. Saka huwag mo nang pansinin yung kung ano man nararamdaman mo. Natural lang naman kung minsan na may ibang elemento sa paligid. Naging maayos naman ang trabaho ko bilang labandera sa mansyon ni Joaquin. Doon ko rin unti-unting nakilala ang ugali niya. Doon ko lang napagtanto kung gaano pala siya kaabala. Halos lahat ng nangyayari sa asyenda ay personal niyang binabantayan. At wala rin naman talagang mairereklamo sa pasahod niya. Sa loob ng 3 linggong pagtatrabaho ko ron, nakakilala rin ako ng ilang kaibigan. Pero syempre, hindi mawawala ang mga taong mahilig mainggit at manggulo. Isa na ron, si May. Isa rin sa mga labandera. Hindi ko naman alam na may masama pala siyang binabalak laban sa akin. Hanggang isang araw, inutusan niya akong kunin ang maruruming damit sa silid ni Joaquin. Grabe naman pala tong silid ni Joaquin, sobrang laki. Mas malaki pa to sa bahay ko ah. Saan kaya yung mga labahin niya? Ayun. Ano ginagawa mo dito sa loob ng silid ko? Diyos ko naman. Ano ba yun? Nakakagulat ka naman. Hindi ba sinabi ko sa'yo na wag kayong papasok dito? Ha? Teka lang. Bakit ka naman nakatapos sa tuwalya, hoy? Pwede bang magbihis na muna kayo bago niyo ako kausapin? Ano kasi... Malamang galing ako sa padigo. At ako pa talaga mag-a-adjust ngayon ha. Ikaw itong pumasok na walang pahintulot. Ano kasi, sabi ni May, inutos mo raw na kunin ko yung mga maruruming damit dito sa kwarto mo. Hindi ko naman alam na nandiyan ka, naliligo. Sige na, lalabas na ako. Pasensya na ho. Sandali lang. Huwag mong sabihin sa akin sinadya mo talagang pasukin ako dito. Plano mo to? Teka. Uy, teka nga, bakit ka naman lumalapit sa akin? Hoy, anong ginagawa mo, senyorito ha? Senyorito. Ito ang unang pagkakataon na tinawag mo akong senyorito at hindi Joaquin lang. Aba bakit? Natatakot ka na sa akin, Nessa? Hindi no. Bakit naman ako matatakot? Wala naman akong ginagawang masama ah.
Sige na, alis na ako. Sa susunod kasi, mag-lock ka rin ng pinto mo, senyorito. Hiyang-hiya talaga ako sa nangyari, Miss Jem. Pakiramdam ko, lulubog na lang ako sa lupa sa sobrang kahihiyan. Sa isip ko noon, baka hindi na ako makapasok kinabukasan. Gusto ko na lamang magtago at wag nang humarap kahit kanino. Ang hindi ko lang talaga inasahan ay meron pala siyang ganong side. Ang Joaquin na nakilala ko kasi ay seryoso, istrikto, suplado, at halos walang emosyon kung magsalita. Pero ng araw na yon, bigla na lang nagbago ang tono ng boses niya. Mas naging casual na rin ang pakikitungo niya sa akin. At aaminin ko, simula nang makita ko siyang nakatapis lang ng tuwalya, kung anong nagbago sa nararamdaman ko sa kanya. Pilit ko mang itanggi, hindi na siya ganon kadaling alisin sa isip ko. Ay, senyorito. Ay naku pasok ko kayo. Ang aga nyo naman yatang bumisita. Ay naku, nakakaya. Ang gulo pa naman ng bahay. Hindi pa kami nakakapaglinis. Nakakahiya naman sa inyo. Ayos lang po, Aling Celia. Nagpunta ako dito para bigyan kayo ng mangga. Kaloy, nasaan na ba yun? Ay, ito boss. Ay, naku, Diyos ko, ang bigat pala nito. Aling Celia, magandang umaga sa inyo. Ang blooming nyo yata ngayon Salamat. Teka. Para sa amin talaga itong mga mangga. Ano ba ito? Ibebenta ba namin sa palengke? Teka lang, tatawagin ko muna si Nessa ha. Naku, matutuwa yun. Paborito pa naman niya ang mangga. Lalo na tinog. Nessa anak! Halika nga muna rito. Narito si Senyorito Joaquin. May dalang mga mangga. Uy, ang daming mangga. Gawa po tayo ng mango jam ha. Yung ginawa ni ate noon, mangga na may asukal Ang sarap nun. Paborito niya pala ang mangga, ha? Para sa inyo po yan, Aling Celia. Para may makain kayo. Ay, Nag-harvest na kasi ako kaya naisipan ko kayong dalan dito. Pasasalamat na rin sa ginawa niyong paggamot kay Kaloy. Ay, sus, ang sabihin niyo, boss. Nagpapa-impress kayo. Ito talaga, gagamitin pa ako Nasaan na ba si Inesa? Siya po talagang sa Johnny Bossing. Ari ko, sakot naman nun, boss. Gusto mo bang busalan ko ang bibig mo? Umayos ka, ha? Ito naman, di na mabiro. Nandiyan na pala si Nessa Ay, magandang umaga sa'yo, Nessa. Ganda ngayon, Teka, bakit kayo nandito? Anong meron? Nay? Ay, nagdala na mangga Marami kasing mga mangga na harvest. Nagdala lang ako dito para may makain kayo kaysa naman mabulok yan. Mabulok daw. Para-paraan talaga ni Bossing. Talaga? Para sa amin talaga tong mga mangga? Walang bayad? O utang to? Baka ide-deduct to sa sahod ko Sa inyo talaga yan. Bigay ko na. Bakit? Masama bang mabigay? Ayaw mo ba? Hindi. Naninibago lang ako kasi ang bait mo ngayon. Hindi ka na masungit. Nakakapagtaka lang. Hindi ka naman kasi ganyan sa akin dati, no? Naku, mukhang busted ka na kagad, Bossing. Hindi pa nagsisimula. Gusto mo talaga mawala ng trabaho, no? Ay, ito na. Tatahimik na. Si Bossing talaga, Nessa, doon na muna ako sa labas, Bad trip tong si Bossing sa akin, At ano pala? Ito pa pala. May dala akong laruan para kay Ara. Napansin ko kasi na wala siyang laruan. Napadaan ako sa mall sa kabilang bayan kaya binili ko na yan. Kunin mo na, Ara. Wow! Thank you po Wow, Barbie! Para sa akin talaga to. Oo, regalo ko sa iyo yan. Sige na, kunin mo na. Salamat po, Kuya Joaquin. Kuya na talaga kita. May ate ako pero di naman ako nireregaluhan ng ganito. Ang sungit pa. Hoy, talaga tong batang to. Doon ka na nga, maglaro ka na doon. Senyorito Joaquin. Sigurado bang walang kapalit tong kabaitan mong to? Nakakaduda kasi talaga Baka mamaya iaalay mo kami sa mga satanista pagkatapos ito Saka kahit na amo kita, kapag wala ako sa mansyon, hindi man naman ako labandera kapag nandito tayo sa bahay, no? Ay nako, mga iniisip mo talaga. Sa lahat ng babae, ikaw lang ang matapang na sumasagot sa akin ng ganyan. Syempre, no? Hindi naman porket gwapo at mayaman ka, luluhod na lahat ng babae sa'yo. Bahin mo ako, ako kagaya nila, no? So ibig sabihin, gwapo ako sa paningin mo. Sinabi ba akong ganun? Baka nagkamali ka lang ng dinig. Ay, eto na. Kumain na kayo, Ay, naku, napakatamis pala ng mangga ninyo, senyorito. Maraming salamat. Kaya naman pala dinadayo talaga yung mga mangga nyo Wow! Ang sarap nga! Salamat, Kuya Joaquin! Simula nang bumisita si Joaquin sa amin at nagdala ng mga mangga, unti-unti na siyang gumagwapo lalo sa paningin ko.
Hindi ko rin maintindihan kung bakit. Sa tuwing nasa malapit siya, bigla na lang bumibilis ang tibok ng puso ko. Pero dahil isa lang akong hamak na labendera sa mansyon nila, pinilit kong isang tabi ang nararamdaman ko. Ilang beses kong sinabihan ang sarili ko na wag nang umasa. Pero dumating ang kaarawan ni Joaquin at doon ko tuluyang napatunayan ang matagal ko nang itinatanggi. Iyon ang unang beses na may isang lalaking nagpagulo ng ganoon sa puso ko at hindi ko alam kung matutuwa ba ako o dapat akong matakot. Hoy, Ay, nasa! kabayo! Ano ba yan, Kaloy? Gugulat naman to eh. Sino ba kasi tinititigan mo dyan? Para kang papatay ah. Si bossing ba yan? O ikaw selos ka na no? Ay! Anong selos-selos pa rin sasabi mo dyan? Bakit naman ako magsiselos? Anong meron? Kilala mo ba kung sino yung kausap ni bossing ngayon? Kay ganda eh. Pakialam ko kung sino yan. Sino ba yun? Ex siya ni bossing. Galing Maynila pa yan oh. Nagpunta lang dito para sa birthday ni boss. Sweet ano? Sayang lang, naghiwalay talaga sila. Naghiwalay? Ex? Ibig sabihin, dati niyang nobya yung babaeng yun? Oo! Nako, ang ganda ng type ni bossing ano. Model kasi yan, sikat yan sa Manila. Malapit nang maging artista yan, balita ko. Artista? Grabe, ganyan pala yung mga type niya. Sexy, tas mga sikat na babae. Kinisty ng balat ah. Ang puti. Samantalang ako, Diyos ko. Parang sunog na sunog sa araw. Oh. Huwag ka nang umiyak dyan. Ito naman oh. Uy, loko, hindi ako umiiyak, no? Tsaka na nga. Chismosong to. Sadali. Nagkaon ka na ba, Nisa? Shoot na lang tayo ano. Tara. Ewan ko sa'yo, Kaloy. Huwag mo ako sundan. Hindi pwede. Iiyak ka no. Kaya ayaw mong sinusundan kita. Bakit naman ako iiyak? Nagsiselos ka nga kasi kay Cristel. Alam mo, hindi ka dapat magselos sa kanya. Ikaw naman ang gusto talaga ni bossing eh. Cristel pala yung pangalan ng babaeng yun. Pati pangalan maganda. Nandiyan rin sa boss. Huwag kang umiyak, uy. Pero sasabihin mo hindi ako umiiyak, no? Oh, Kaloy. Kanina pa kita hinahanap. Kunin mo yung lechon dun kina Manggusting. Mukhang kukulangin ang pagkain natin. Nagpa-reserve ako ng 2. Ganun ba boss? Sige, ako na bahala doon. Asikusuhin niyo lang po yan si Nessa. Mukhang masama po ang loob niyan. Hoy, hindi ah. Loko talaga tong Kaloy na to. Bato. Oh, nandito ko pala. Bakit hindi ka lumalabas? Kumain ka na ba? Sinahaling Celia at Ara. Hindi ko sila nakikita. Paano mo kami mapapansin eh? Nakatuto ka lang doon sa bisita mong maganda. Saka tapos na akong kumain. Aalis na ako. Happy birthday nga pala sa'yo, senyorito. Teka, anong tono yan? Ba't parang nagsusungit ka? Huwag mong sabihin nagsiselos ka kay Cristel ha. Ano? Anong selos? Napaka-assuming mo naman. Wala lang ako sa mood. Sige na, alis na ako. Bumalik ka na doon sa nobya mo. Baka hinahanap ka na nun eh. Ay, hoy! Ano ba? Mali. Isa Saka na, may papakita ako sa'yo. Sa paghila. May papakita nga ako sa'yo eh. Pero, yung mga bisita mo, ano yun iiwan mo sa party? Nandun sila sa ibang mga kamag-anak ko. Kaya na nila yon. Sa totoo lang, ayoko talaga magpa-party. Sila lang itong mapilit. Saan naman tayo pupunta? Ito, dito. Oh, yan. Tignan mo. Ang ganda ng paglubog ng araw kapag dito tayo nakatayo. Tignan mo, Nessa. Wow. Grabe. Ngayon ko lang nakita to ah. Napakaganda pala. Ang ganda nga. Teka, bakit sa akin ka nakatingin? Uy. Bakit mo nga pala ako dinala dito, senyorito? Senyorito na naman. Akala ko ba Joaquin na lang ang tawag mo sa akin eh. Bakit parang ang galang-galang mo na naman sa akin ngayon ha? Yun naman kasi yung dapat ko talaga itawag sa'yo, di ba? Amo kita. Kaya hindi pwedeng tawagin lang kita sa pangalan mo. Baka mamaya magtaka pa ibang mga tao sabihin. Feeling close ko. Ano ka ba? Ayos lang na Joaquin ang itawag mo sa akin eh. Alam mo, sa totoo lang hindi ako sanay na maamo ka. Para ka kasing tigre kung magsungit sa akin palagi. Pasensya na po kayo ah. Hindi rin kasi ako sanay na ganyan ka. Na ano? Na hindi ka nasusungit sa akin. Akala ko kasi talaga masama yung ugali mo eh. Grabe ka talaga. Hindi naman masama ang ugali ko. Sadyang ayoko lang ng tamad ng mga trabahador. Kaya stricto ako pagdating sa trabaho. Pero mabait naman akong tao. Okay, sabi ko nga. O siya, panoorin na natin ang sunset at saka huwag ka na magselos kay Cristel.
Hindi ko nobya yun. Klase ko yun ng kolehiyo. Tapos naging magkasosyo kami. Yun lang ang naging relasyon namin. Sabi ni Kaloy, ex mo raw yun. Sinabi ni Kaloy yun? Oo. Si Kaloy nga naman talaga. Huwag ka maniniwala dun. Lumipas ang mga araw, mas lalo kaming naging malapit sa isa't isa ni Joaquin. Hindi man siya direktang umamin sa akin, pakiramdam ko ay may namumuo na ring espesyal na damdamin sa pagitan naming dalawa. Madalas niya akong yayain sa iba't ibang lugar sa loob ng hasyenda. At sa bawat pagkakataon, mas lalo ko pa siyang nakikilala. Isang araw, niyaya niya akong pumunta sa rancho niya. Siyempre pumayag agad ako. Pagdating namin doon, namangha ako sa dami at ganda ng mga alaga niyang kabayo. Sa una, sobrang kabado ako kaya halos hindi ako makagalaw. Pero mas lalo akong kinabahan nang pumesto si Joaquin sa likuran ko. Ramdam na ramdam ko ang init ng hininga niya sa may leeg ko. At parang mas malakas pa ang tibok ng puso ko kaysa sa bawat hakbang ng kabayong sinasakyan namin. Oh, relax ka lang. Nandito lang ako sa likod mo. Huwag ka masyadong malikot para hindi mataranta si Bella. Bella? Bella talaga yung pangalan ng kabayo mo? Oo, ang mama ko nagpangalan sa kanya. Uy, Joaquin, ano ba? Baka mahulog ako, oy. Ay, ano ba yan? O, paano ba yan? Kailangan kitang yakapin para huwag ka matakot, ha? Mayos ka nga. Hindi ako nagbibiro, ha. Kinakabahan talaga ako, no. Wala ka ba tiwala sa akin, ha? Huwag kang mag-alala. Hindi kita hayaang mahulog dito. Sa akin ka lang dapat mahulog. Ano? Sabi mo? Wala. Sabi ko, puntahan na natin yung maliit na lawa sa dulo nitong hasyenda. Sigurado ako magugustuhan mo ang lugar na yon. Wow, ganda pala dito, Joaquin. Parang paraiso. Kasama pa talaga to sa hasyenda nyo? Ang linaw ng lawa, oh. Parang ang sarap maligo. Oo, hindi masyadong dinadayo ng mga taong lugar na to kasi medyo malayo na. Ako lang ang nagpupunta rito kapag gusto kong mapag-isa. Halika, tingnan mo yung lawa. Wow, may munting kubo pa, ha? Sa'yo ba yan? Oo, gawa namin ni Karo yan. Diyan ako natutulog minsan. Pero matagal na panahon nang hindi ako nakakabalik dito. Masyado kasi ako naging abala sa mga gawain sa asyenda. Baka naman dyan mo dinadala yung mga babae mo, ha? Wala akong babae. Hindi ako ganyang klaseng lalaki. Alam mo, ikaw pa nga lang talaga yung babaeng nadala ko rito eh. Sus, ayaw lang umamin, eh. Pero nakaligo ka na ba dito? Hindi pa, pero kung gusto mo, pwede ka naman maligo dito. No, nakaubad, wala namang tao eh. Hoy, ang bastos naman ito. Nakahubad talaga. Huwag mo sabihin na gawa mo na yan dito. Wala namang kasing ibang tao. Bakit pa ako magdadamit? Alam mo, mas masarap maligo dito kapag ka na nakahubad. Uy, loko ka talaga, ha. Okay, magtira ka naman kahit short. Mamaya may maligaw na bata mag-iskandalo pa dahil nakahubad ka. Seryoso ako, ha. Wag na wag mong gagawin na maghubad ka sa harapan ko, sasampalin kita. Baka naman ikaw ang mag-iskandalo. Baka hindi mo alam, pulang-pula na yung mukha mo noon nang nakita mo akong nakatapis lang sa kwarto ko. Ha? Kakainis, pinaalala mo pa talaga yun. Tumahimik ka na nga. Nabigla lang naman ako nun, syempre, no. Mukhang feeling dyan. Joke lang, ito naman oh. Hindi ko pa nasusubukan maligo dyan, pero kung gusto mo, pwede naman nating subukan. Ano, gusto mo? Wag na. Baka kung ano pang gawin mo, eh. Wala akong tiwala sa'yo, no. Lalo na yung ganyang pangisi-ngisi mo, parang may kalokohan kang iniisip. Teka, narinig mo yun? Mukhang may paparating, ah. Sino Teka. kaya yun? Ayun, may nakasakay ng kabayo. Tsuhin ko yun ah. Bakit kaya sila nandito? Joaquin! Nandito ka pala. At sino naman ito kasama mong babae? Ano ginagawa nyo rito? Tito, pinasyal ko lang si Nessa dito. Bakit po kayo nandito? May problema po ba? Wala naman. Nagroroonda lang ako sa paligid. Sino ba itong babae ito? Hindi ko siya kilala. Nobya mo ba yan? Ay, nako, hindi ho. Hindi niya po ako nobya doon address. Nagtatrabaho po ako sa mansyon niya bilang labandera po. Labandera? Isa kang labandera? Joaquin, anong ibig sabihin ito? Gusto mo ba ang labanderang ito? Kaibigan ko ito, Tito. At may problema ba kung dadaling ko siya rito? Sa tingin ko ay wala naman akong dapat ipaliwanag sa inyo. Hindi ko naman siguro kailangan na magpaalam sa inyo, hindi po ba, Tito? Hindi mo kailangang magpaalam pa pero sana pumili ka naman ng babae. Nandiyan naman si Cristel.
Labantera. Napaka. Bababang uri naman pala ng mga tipo mong babae, Joaquin. Bahala na kayo dyan. Ha! Para talaga akong nasampal ng katotohanan sa mga narinig ko mula sa tsuhin ni Joaquin. Sobrang nahiya ako sa sarili ko at nanliit. Doon ko tuluyang napagtanto na kahit ano pa ang nararamdaman ko para sa kanya, hindi talaga kami pupwede. Mula noon, sinadya ko ng dumistansya kay Joaquin. Kung pwede lang sana akong tumigil sa pagtatrabaho bilang labandera sa mansyon nila. Matagal ko nang ginawa. Pero hindi maaari dahil kailangan ko ang trabaho at higit sa lahat, kailangan ko ang perang ibinibigay na para sa pamilya namin. Kaya ang ginawa ko na lang, iniiwasan ko na lamang siya sa abot ng makakaya ko. Akala ko, kapag inilayo ko ang sarili ko sa kanya, magiging tahimik na ulit ang buhay ko. Pero nagkamali ako, Miss Jem. Dahil may mas malaking problema pa palang paparating. Isang problemang tuluyan ng magpapabago sa takbo ng buhay ko. Aba, bakit tumatakbo ang mga tao, Nessa? Ano bang meron dun sa unahan at parang natatarantay ang mga yan? Ewan ko nga po na eh. Baka naman may nagtitinda lang. Ay, kailangan talagang tumakbo. Kung nagtitinda lang, hindi naman naaalis ng ganyan yan. Pambihira naman ng mga taong yan, oo. Ate, mali yung hula niya ni nanay. Narinig ko po kanina, meron daw po natagpo ang bangkay doon sa malapit sa bangin. Ate, natatakot po ako. Sabi kasi nila, aswang daw po yung gumawa nun eh. Nakakatakot, ate. Ano? Aswang? Sigurado ka ba dyan, Ara? Opo. Baka naman nagbibiro lang yung tao, Ara. Hindi po, ate. Narinig ko po talaga. O sakto nga po yung bituke. Tapos, manggagamot daw po yung nabiktima na yun. Ano? Isang manggagamot ang biktima ng aswang? Ape, kung gano'n isang malakas na aswang ang umatake sa kanya, hindi naman basta-basta matatakot ang isang manggagamot kung meron siyang sapat na pangontra. Diyos ko, tingnan natin yung bangkay na para masiguro natin. Baka kasi mamaya chismis lang yun Ate, alam ko po kung saan. Doon po. Ay, Diyos po santo. Isang aswang nga ang may gawa niyan. Wasak na wasak ang bituka at halos wala ng dugo yung katawan. Isang manggagamot? Ibig sabihin kaya nito, isang sungil yung aswang na nandito na Ay malamang, mga manggagamot ang gusto nilang biktima. Ay, Diyos mio. Ate, kaya pala iba yung nararamdaman ko nung nakaraang gabi. Parang may kung anong enerhiya sa hangin. Hindi ko lang po alam kung ano talaga yun Ate, natatakot na po ako. Baka ako yung pagbintangan nila. Hindi po ako gumawa na ate Huwag ka mag-alala, Ara. Alam ko naman na hindi mo magagawang manakit ng kapwa. Siyempre pinalaki ka namin may konsensya at awa sa tao. Mas mabuti umuwi na tayo, ha? Delikado tayo ngayon. Kailangan natin maghanda. Baka mamaya nasa paligid lang yung sungil na yan. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa biktima ng aswang. Napuno ng takot at pangamba ang buong baryo. Ayon kasi sa mga tao, ilang buwan na ring walang naitatalang pag-atake ng aswang sa lugar namin. Dahil dito, nagpatupad ng curfew ang barangay kapitan. At mas pinaigting din ang pagroronda ng mga tanod kasama ang iba pang kalalakihan sa baryo. Kami naman ni Inay ay naghanda ng mga sandata at panlaban sa aswang. Hindi man kami bihasa sa pakikipaglaban, may alam naman kami kung paano itaboy ang masasamang nilalang. Naglagay kami ng asin at bawang sa labas ng mga bintana at pinto ng bahay. Nilagyan din namin ng basbas na langis ang bawat sulok ng aming tahanan. Akala ko, Miss Jem, handa na kami kung sakaling may umataking aswang. Pero ang hindi ko napaghandaan ay ang bigla ang pagbisita ni Joaquin sa bahay namin. At may dala pa siyang gitara. Nawindang talaga ako nang makita ko siyang kumakanta mismo sa labas ng bahay namin. Uy, Joaquin, anong ginagawa mo dito gaming-gabi na? Saka, ano ba yan? Ako ba talaga hinaharana mo? Diyos ko, nakakaya naman kay nanay. Hindi mo malang ba ako kumustahin Ilang araw mo na ako iniiwasan kaya pinuntahan na talaga kita dito para hindi ka makaiwas. Uy, nakakakilig ka naman, bossing.
Talagang tinawaan ka na kay Nessa, no? Nagbago ka na talaga. Hindi na ikaw yung boss na masungit. Kung gusto mo ikaw ang tamaan itong gitara ko, umalis ka na nga dito. Nasisira diskarte ko sa iyo eh. Sorry na. Good luck. Tapos kakausapin ko lang si Aling Senya muna, ha? Sungit eh. Ay, Nessa, ingat ka dyan kay bossing, ha? Loko talaga to ha. Ay, nako. Lakas talaga mang asar ni Kaloy eh. Partner talaga kayong dalawa eh, no? Isang masungit tas isang kengkoy. Kumusta ka na? Nessa, galit ka ba sa akin eh? Nag-aalala kasi ako. Hindi mo na ako pinapansin. Nagalit ka ba dahil sa sinabi ng Tito Andres ko? Hindi naman ako galit, Joaquin. Sadyang natauhan lang talaga ako. Punto naman kasi talaga yung tito mo eh. Sino ba naman ako? Isa lang naman ako hamak na labandera mo. Tapos ikaw, tagapagmana ng hasyenda. Napakalayo na agwat natin, no? Kaya hindi pwede. Pagtatawanan ka lang ng mga tao. Kasi iniisip mo mga sasabihin nila kaysa nararamdaman natin. Alam ko rin naman na gusto mo ako eh. At ramdam ko yun, Nessa. Pero, hindi ka ba natatakot na baka pagtawanan ka? Kasi Joaquin, hindi talaga tayo bagay eh. Tama yung tito mo. Nandyan naman yung si Cristel. Mas maganda. Mas mayaman. Mas bagay kayong dalawa. Kaya sige na, umuwi ka na. Alam mo namang delikado ngayon, di ba? Tapos napunta ka pa dito. Narinig mo na rin pala ang tungkol sa mga biktima ng aswang. Wala yan. Ang totoo niyan, mas takot pa nga akong mabasted mo kaysa sa mga aswang na yan eh. Ewan ko sa'yo. Gabing-gabi na, may curfew pa. Sige na, umuwi ka na. Baka magalit pa si Kapitan sa'yo. Kiss mo muna ako. Ha? Ang hirap kaya kumanta, dapat may bayad nga yun eh. Kapal naman ito. Magpapabayad ka sa harana mo. Suntok, gusto mo? Joke lang. Paano, babalik ako dito bukas ha? Pasyal tayo. Akala mo ba susuko na ako? Wala sa bukabularyo ko ang sumuko. Oo na, sige na. Ay, teka. May bibigay pala ako sa'yo, Joaquin. Isuot mo yan palagi lalo na kapag gabi. Ano to? Para sa naman to? Medalyon ni San Benito yan. Mabisang pangtaboy ng mga aswang. Kaya hayaan mo na, para mapanatag naman ako. Saka ito pa, punyal yan na may basbas galing sa isang makapangyarihang babaylan. Dalhin mo yan ha, lalo na ngayon na may banta yung mga aswang dito sa lugar natin. Ibig sabihin talaga nito, mahal mo na ako. Kasi ayaw mo mapahamak ako. Mahal din kita, Nessa. At salamat sa mga binigay mo ha. Assuming naman ito, mahal daw. Totoo. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Siguro nung nakita mo akong nakaubad. At saka mas lalo kang gumaganda kapag nagsusungit ka. Nahuhulog tuloy ako lalo. Hoy, kang maingay. Mamaya marinig ka pa ng inay. Baka ano pa isipin. Saka nakatapis ka naman nun, hindi ka nakaubad, no? Sige na, umuwi ka na. Kiss ko. Dito lang sa pisngi. Sige na. Ay! Anong kiss ka agad? Hindi pa nga kita sinasagot, demanding ka naman. Sige na. Sige na. Sige na nga, pero isa lang ha. Salamat ha. Teka, ayos lang ba kayo rito ng nanay mo? Medyo liblib tong lugar ninyo. Delikado lalo na sa aswang. Ayos lang. Baka nakakalimutan mo, isang manggagamot si inay, no? Siyempre, marami siyang alam na pangontra. Sa bagay. At saka huwag masyadong isipin yung mga aswang na yun. May ginagawang mga hakbang naman si Nana Kapitan para mahuli kung sino yun. At sa totoo lang, ngayon lang ulit may umatake kaya medyo tensyonado talaga ang lahat. Sana nga mahuli na sila eh. Kawawa naman yung mga biktima at mga kamag-anak nila, no? Hindi na muling umatake pa ang aswang sa baryo namin, Miss Jem. Lumipas ang ilang linggo at tila naging kampante na ulit ang mga tao dahil wala na silang nabalita ang may inaatake ng aswang. Pero ako, hindi pa rin ako kampante. Bilang anak ng isang manggagamot at may kaalaman tungkol sa mga aswang, alam kong nagtatago lang iyon at naghihintay ng tamang pagkakataon para muling makabiktima. Lagi nga akong may dalang isang maliit na bote ng langis sa bulsa ko para malaman ko kaagad kung may masamang nilalang sa paligid kapag nagsimula itong kumulo. Nasa mansyon na naman ako noon at nagsasampay ng mga bagong nalabhang damit nang bigla kong nakaramdam ng pagkulo ng langis sa bulsa ko. Agad akong naging alerto. Ilang beses na rin nangyari na nakakaramdam ako ng negatibong enerhiya sa loob ng mansyon, pero mabilis din naman iyong nawawala. Nandito ka rin pala.
Don Andres? Eh di ka man lang umalis pagkatapos kitang ipahiya, no? Pilip din ako sa kapal na mukha mo. Pasensya na po. Hindi ko po kayo kaagad nakita. Kung gusto mong mabuhay pa ang pamilya ninyo, mas mabuti pang umalis ka na rito. Teka, pinagbabantaan niyo po ba ako? Hindi yun isang banta, kundi isa yung pabala. Dapat lang alam mo kung saan ka lulugar. Hindi ka nababagay sa pamangkin ko. Alam ko naman kung anong bagay mo. Gusto mo lang yumaman at gamitin ang katawan at mukha niya para makuha ang mga bagay na yan. Kung sa tingin mo maluloko mo si Joaquin, ipahin mo ako. Wala po akong interes sa kayamanan ninyo. Kung gusto niyo po isaksak niyo pa yan sa baga niyo eh. Mahal ko ho si Joaquin. Mayaman man siya o mahirap. Walang kinalaman ng kayamanan niyo sa nararamdaman ko para sa pamangkin niyo. Ano yan, pag-ibig? Ay, nakakalokohan yan, Iya. Walang pag-ibig. Alam ko pa naman na magagamot ang pamilya mo, hindi ba? Baka naman ginayuma mo talaga ang pamangkin ko. Ano? Hindi ko ho yan magagawa kay Joaquin ah. Kung ano man ho yung meron kami ngayon, tunay at totoo po yun. Ay, nako. Mga mahirap nga naman talaga. At daming drama. Ito lang ang masasabi ko. Kung ayaw mong mapahamak ang magagamot mong ina, susunod ka sa sinasabi ko. Ang bango pa naman ang tugo ng isang manggagamot. Ha? Tugo ng manggagamot? Alam ko ang sekreto mo. Kaya alam mo na kung ano magiging kahinatnan ng lahat kung magmamatigas ka. Nanginginig pa ang kamay ko nang kunin ko ang langis sa bulsa ko at tingnan iyon. Kumukulo ito. Isa lang ang ibig sabihin, may kinalaman ang tiyuhin ni Joaquin sa nangyari noong nakaraang linggo sa baryo. Agad kong kinapa ang maliit na punyal sa bulsa ko at mahigpit itong hinawakan. Sinundan ko ng tingin na papalayong figura ng tiyuhin ni Joaquin at may nabuong plano sa likod ng isip ko. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon, Miss Jem. Agad akong umuwi at kinausap si inay. Oh, abay ang aga mo naman yata ngayon. Tapos ka na sa trabaho mo, Nessa. Ay saktong-sakto, luto na itong ulam na niluto ko. Nay, mag-usap po tayo. Aba, napakaseryoso mo naman. Eh bakit, may nangyari ba? Si Ara. Hindi po ito tungkol kay Ara, Nay. Nakausap ko kasi yung tiyuhin ni Joaquin, si Don Andres. Ganun ba? Eh bakit daw? Nay, di ba sabi ko sa inyo nung nakaraan parang may kakaibang nararamdaman kami sa mansyon ni Joaquin. Pero binabaliwala ko lang kasi akala ko mga ligaw na kaluluwa lang. Tapos, diretsuhin mo na kasi, Nessa. Totoo po kasi niyan. Yung tiyuhin ni Joaquin. Siya po yung aswang, Nay. Ano? Sigurado ka ba riyan? Hindi basta-basta yung taong pinagbibintangan mo, Nessa. Baka naman nagkakamali ka lang. Yung tiyuhin na yun ni Senyorito Joaquin, paano naman magiging aswang yun? Hindi ko ho alam, Nay. Pero yung langis po kasi nadala ko, kumulo po yun nung lumapit siya sa akin. Di ba ibig sabihin po nun aswang siya? Tapos nagpapahiwatig pa siya na alam niyang isa kang manggagamot. Nay, gustong gusto ng mga sungil na kainin yung mga manggagamot na katulad mo. Oo nga. Kakaiba ang gusto ng mga sungil. Malalakas sila dahil pinipili nila ang mga kinakain nila. Mas gusto nila ang laman at dugo ng isang manggagamot kasi ang bibigay iyon ng lakas sa kanila. Kaya nga po yun yung sinasabi ko sa iyo, Nay, pinagbabantaan niya ako. Gusto niya hong layuan ko si Joaquin. Kung hindi daw, madadamay daw kayo ni Ara. Kaya, Nay, kailangan na nating umalis dito. Delikado yung buhay natin sa baryong to. Hindi. Hindi tayo aalis, Nessa. Pagod na rin akong umiwas at magpalipat-lipat ng lugar. Oras na para harapin natin ang lahat. Pero paano naman po kayo? Si Ara. Nay, ayoko naman pong madami kayong dalawa, no? Bakit tayo ang aalis? Wala naman tayong ginagawang masama sa kapwa natin, ah. Hindi tayo aalis. Palagi na lang natin tinatakasan ng tadhana natin, Nessa. Abay, oras na para naman maging matapang tayo. May mga sandata naman tayo dyan. Tsaka naniniwala akong hindi naman tayo pababayaan ng Diyos. At si Joaquin, nararamdaman ko na para talaga kayo sa isa't isa. Kaya bang mong takasan nito, Nessa? Harapin mo. Halika, magdasal tayo, ha? Manalangin tayo sa Diyos.
Kagaya ng sinabi ni Inay, hindi kami umalis sa baryong iyon, Miss Jem. Pero hindi maalis sa isip ko ang kaba at takot na baka isang araw bigla na lamang kaming lusubin ng tiyuhin ni Joaquin. Kulang pa ang ebidensya ko na siya nga ang sungil. Pero sinisiguro ko na palagi akong handa kung sakali mang makaharap ko uli siya. Dumating ang pista ng baryo. Kahit may banta ng aswang, marami pa ring dayo ang dumating para makapista. Muli akong dumistansya kay Joaquin, Miss Jem. Alam ko kasing nagmamasid lang ang tiyuhin niya. Pero nang imbitahan niya kami sa bahay nila, nagkaroon ako ng pagkakataong makausap siya. Ayos ka lang ba? Kanina pa kita napapansin na parang hindi ka mapakali ha. May problema ba? Wala naman. Huwag mo na lang akong pansinin, Joaquin. Pwede ba yun? Napapansin ko nga na iniiwasan mo ako eh. Kapag binibisita kita sa bahay ninyo, palagi kang wala. Natutuwa nga ako kasi nagpunta kayo ni Aling Celia ngayon dito. Sabihin mo, may problema ba tayo, Nessa? May itatanong lang sana ako sa'yo, Joaquin. Huwag mo sana mamasamain na. Sige, wala namang problema. Yung tiyuhin mo, si Don Andres. Totoong tito mo ba talaga siya? Oo, kapatid siya ng mama ko. Ganun ba? Teka, huwag mo sabing may ginawa na naman si Tito. Kaya ba iniiwasan mo ako ulit? Alam mo, huwag mo na lang pansinin si Tito Andres. Minsan lang naman yan dito sa baryo eh. Hindi naman kasi yan nalalagay dito kasi may sariling hasyenda siya sa kabilang bayan. Kung gusto mo, pagsasabihan ko na lang siya. Huwag kang masyadong magpa-apekto sa kanya. Pasensya ka na, medyo masama talaga ang ugali ni Tito Andres eh. Pero hindi naman siya masamang tao. Joaquin, huwag mo na siyang kausapin ha. Ayos lang naman ako eh. Nagtanong lang ako. Kasi syempre, gusto ko lang makilala yung mga kamag-anak mo. Yun lang. Tara, kain na tayo. Nagugutom na ako eh. Sige, dito ka lang. Ako na lang kukuha ng pagkain natin. Hintayin mo ako dito ha. Kahit nahuhulog na ang loob ko kay Joaquin, Miss Jem, mas pinili ko pa rin ang kaligtasan ng pamilya ko. Umalis na ako sa pagiging labandera sa mansyon para tuluyan ng maputol ang ugnayan namin ni Joaquin. Masakit man para sa akin, mas pinili ko pa rin sundin ang sinabi ng tiyuhin niya. Bukod sa takot ako para sa buhay ng inay at kapatid ko, alam kong hindi talaga kami pwede ni Joaquin dahil sa magkaiba ang estado namin sa buhay. Pero akala ko, sapat na ang pag-iwas ko kay Joaquin para manatili kaming ligtas. Nagkamali pala ako. Dahil isang araw, may nabiktima na naman ng aswang. At sa pagkakataong iyon, kami ang itinuturong mga salarin. Ate, may mga taong paparating dito. Sasaktan nila tayo, ate. Ha? Bakit sila sumasugod dito sa atin? Narinig ko kasi, tayo raw yung aswang na pumapatay sa mga tao. Tayo po yung pinagbibintangan nila, ate. Naku, pumasok ka sa loob ng bahay. Bilisan mo. At wag na wag kang lalabas ha. Kahit anong mangyari, wala kang gagawin. Maliwanag ba? Opo, ate. Sige na, pumasok ka na. Nandiyan na yung mga tao. Tawagin mo si nanay, bilis. Ayan! Ayan sila! Sila ang pamilya pumapatay dito sa atin. Don Andres, ano ibig sabihin nito ha? Ay naku, maagpaangan ka pa. Kayo ang aswang na naghahasik dito ng lagim, hindi ba? Simula nung napadpad kayo rito, nagsimula na rin ang patayan. Sino ka bang salarin? Di kayo lang na mga bago salta dito. Don Andres, nananahimik lang kami rito. Oo, mga bagong salta kami, pero hindi kami mga aswang. Sa katunayan, alam ng mga tao na isa akong manggagamot. Iilang tao na rin ang natulungan ko simula nang mapadpad kami rito, kaya malabong kami ang aswang. Ay naku, kasinungalingan yan. Mga kasama, maniniwala ba kayo sa sinasabi ng matandang ito? Don Andres, wala naman kaming ginagawang masama sa inyo, Don Andres ah. Sinusunod ko naman yung kagustuhan mo. Ano pa bang kulang? Umiwas na ako sa pamangkin mo. Ano pa bang gusto mo? Gusto ko. Abayang umalis kayo rito. Dahil akin ang lugar na ito. Ayoko nang may kaagaw. Yang bata kasama mo, hindi ba aswangin rin siya? Akala mo siguro hindi ko malalaman porkit may mga pangotra kayo ginagamit. Walang silbi ang mga yan sa akin. Hindi ako ganun kahina para hindi ko maamoy ang dugo ng aswang na nasa batang yan. Ikaw, isa kang... Mga kasama, wasakin nyo na ang bahay ng mga salot na yan. Sunugin ninyo!
Wala na kaming nagawa ng sirain ng mga tao ang munting kubo namin, Miss Jam. Hindi ko na rin iniisip ang mga gamit namin. Agad kong kinuha si Ara at mabilis kaming tumakbo palayo sa lugar na iyon. Wala kaming nadalang kahit isang gamit. Masyadong agresibo ang mga tao at tanging nasa isip ko lamang noon ay ang kaligtasan naming tatlo. Walang lingon-likod naming inalisan ng lugar na iyon. Mabuti na lang at nadala ko ang itak at punyal para may panlaban kami kung sakaling may aswang na humarang sa daan. Awang-awa ako sa pamilya ko. Ilang oras na kaming naglalakad. Nanghihina na rin sina Ara at Inay, kaya naman tumigil muna kami sandali. Pero ganun na lang ang gulat ko nang marinig ko ang tunog ng isang paparating na sasakyan. Nasa! Nasa! Hoy! Mabuti na lang talaga naabutan ko kayo. Naku, galit na galit kasi si Bossing nung nalaman yung may ginawa sa inyo yung tiyuhin niya. Ano mang ginagawa mo dito, Kaloy? Si Joaquin may nag-utos sa'yo na sundan kami dito? Aba, mabuti naman dumating ka, iyo. Nabalitaan niyo ba ni Senyorita Joaquin yung ginawa sa amin ng salbahe niyang tiyuhin? Oo, nandito po ako para sunduin kayo. Huwag kayong mag-alala. Walang match yung Andres na yun sa Bossing ko. Tara na, bumalik na po kayo doon. Si Bossing Joaquin ang bahala sa inyo. Wala namang mo kayo dapat ikatakot eh. Ha? Kaloy, hindi pwede. Galit na galit kasi sa amin yung mga taga-baryo. Winasak pa nila yung bahay namin, sinunog nila. Wala na kami babalikan pa. Pakasama talaga ng tsuhin niyang yun. Ate, nagugutom na po ako. Naku, Ara, wala tayong pagkain, itiisin mo na muna. Teka, sakto-sakto. May dala akong pagkain na tubig. Talino talaga ng Bossing ko. Kumain na muna kayo. Alam kong gutom na rin kayo kaya nagpadala na rin siya ng pagkain na tubig. Naku, maraming salamat, Kaloy. Napakabait niyo sa amin. Naku, walang anuman. Sa kautos na ni Bossing kaya sa kanya kayo magpasalamat. Alam mo, nag-aalala talaga yun sa inyo. Medyo hindi lang pinapakita ni Bossing ang nararamdaman niya pero alam mo, mahal ka talaga nun. Kahit na iniiwasan mo siya. Ngayon ko nga lang siya nakitang ganyan sa isang babae. Madalas kasi siya yung hinahabol. Pero sa tingin mo ba Nessa, pwede ba tayong bumalik pa? Hindi kaya kukuyugin tayo ng mga tao ulit doon kapag nakita nila tayong bumalik? Ay, minsan nga po naiisip ko kung bakit ganito yung naging takbo ng buhay natin eh. Hindi naman tayo masama, hindi naman tayo pasaway. Pero parang pinaparusahan naman tayo ng tadhana. Alam mo, Nessa, parte talaga yan ng buhay ng tao. Paano ko tatapang at titigas kung walang pagsubok? Ang boring naman ang buhay kung walang kinakarap na pagsubok. Alam mo yun, yung pagkatapos ng lahat, masasabi mo sa sarili mo na lampasan mo lahat ng yun at magiging proud ka pa. Dahil sa mga sinabi ni Kaloy, nagdesisyon kaming bumalik, Miss Jan. Hindi para makipag-away, kundi para harapin ang mga taong nagbintang sa amin at ilantad ang katotohanan tungkol kay Don Andres. Doon ko rin napagtantong gusto kong ipaglaban si Joaquin. Nang gabing iyon, habang gising akong mag-isang nakatanaw sa buwan, marahan niya akong niyakap mula sa likod. I'm sorry. Patawarin mo ko dahil nahuli ako. Hindi kagad kita nailigtas sa mga tao at lalo na sa tiyuhin ko. Wala ka namang kasalanan, Joaquin eh. Yung tiyuhin mo, siya yung may kagagawa ng lahat ng to. Ayaw niya kasi sa akin. Ayaw niya na magkamabutihan tayo kaya Kahit niya ginagawa yun. Hindi niya pa rin yung dapat ginawa at hindi ka niya dapat sinaktan. Mabuti na nga lang at mabilis nakapag-report sa akin si Kaloy. Report? Teka, sabihin mo nga sa akin, pinapasundan mo ba ako? Mapipigilan mo ba ako? Wala akong tiwala sa tiyuhin kong yon. Kilala ko ang ugali nun. Hindi yun basta-basta tumitigil lang at hindi nakukuha ang gusto niya. Ibig sabihin, pinapasundan mo nga ako? Talaga? Gusto ko lang masigurado na ligtas ka. Minsan nga kaming dalawa ni Kaloy ang nagro-ronda dito. Mahirap na. Baka kung ano pang mangyari sa inyong mag-ina. Pero maraming salamat Hindi ko tuloy alam kung ano bang nagawa ko sa'yo eh. Kasi napakarami mong sinasakripisyo. Kaya salamat talaga sa kabaitan mo. Napakabait mo sa amin ng pamilya ko. Mahal kita, Nessa. Hindi naman mahirap gawin ang mga bagay na yun kung mahal mo ang isang tao eh. Pero Joaquin, sigurado ka na ba talaga sa akin? Alam mo kasi, naisip ko lang bakit ako pa yung napili mong mahalin ang dami-dami namang iba dyan. Mas maganda, mas sexy, mayaman pa.
Ako labandera mo lang dati. Hindi pa maputi, hindi makinis. Tingnan mo ngayon kamay ko puro kalyo. Oh. Hindi talaga tayo bagay. Siguradong-sigurado ako sa'yo, Nessa. Ikaw lang ang babaeng nagpadama sa akin ng ganitong emosyon. Kaba, takot, saya, selos. Ikaw lang talaga lahat. Teka, selos? Kanino ka naman nagsiselos, Aber? Ay, nako, hindi mo lang talaga alam pero marami nagkakagusto sa'yo. Ha? Lalo na mga ibang nagtatrabaho sa akin. Sarap nga nilang sisantihin eh. Talaga? Ngayon ko lang nalaman yun Ang dakilang senyorito Joaquin pala ay nagsiselos din. Siyempre, mahal kita. Pero teka, ikaw ba mahal mo rin ako? Hindi mo naman siguro ako papayagang yakapin ka ng ganito kung wala kang nararamdaman para sa akin, hindi ba? Okay, fine. Aminin ko na. Oo. Nakakahiyaman pero mahal din kita. Alam kong hindi tayo nababagay para sa isa't isa pero wala eh. Hindi ko rin naman kasi mapipigilan yung nararamdaman ko. Kahit paano ay gumaan ang pakiramdam ko. Naging payapa rin ang gabi namin sa kubo ni Joaquin malapit sa lawa. Doon na kami nagpalipas ng gabi. At nang magliwanag kinabukasan, doon na namin napag-usapan ang nangyaring pagpapalaya sa amin ng tiyuhin ni Joaquin. Doon ko na rin sinabi sa kanya ang lahat-lahat, pati ang sikreto namin ni Inay tungkol kay Ara. Pero ako naman ang mas nagulat nang may ibinunyag ding sikreto si Joaquin sa amin. Habang kumakain kami ng almusal, nagsalita si Inay. Ay, Senyorito Joaquin, may tatanong sana ako sa inyo kung ayos lang. Nawaling Celia, huwag niyo na po akong tawaging senyorito. Joaquin na lang po. Eh pwede rin naman, nanay nang itawag mo kay Aling Celia. Oy! Loko talaga to. Namumula si Bossing oh. Ay naku, ikaw talaga Kaloy, oo. Pero kung gusto mo naman akong tawaging nanay, wala namang problema. Salamat po. Ano po pala yung tatanong niyo, Aling Celia? Ano kasi, tungkol sa tiyuhin mong si Don Andres. Gusto ko lamang itanong kung may alam ka bang sekreto niya. Joaquin, hindi na sa nangihimasok kami sa buhay niyo pero kasi meron kakaiba sa tiyuhin mo eh. Alam ko po yan. At matagal na panahon ko nang alam kung anong tunay na pagkatao ng tiyuhin ko. Boss, huwag kang mag-alala, Kaloy. Para matapos na rin itong kasamaan niya, kailangan talaga nating ilabas ang tunay na pagkatao ni Don Andres. Ibig sabihin, totoo pala lahat ng hinala namin. Wala lang kasi kaming sapat na ebidensya na magpapatunay na siya ngayong aswang. Kaya hindi namin alam kung totoo nga ba. Pero dahil sa sinabi mo, naguguluhan ako. Anak sa labas si Tito Andres. Ha? Hindi siya tunay na anak ni Lolo Juan. At may nakarelasyon ang lola ko noon nung minsan siyang magbakasyon sa ibang lugar. Nabuntis siya ng isang lalaki na hindi kilala. Uli na ang nalaman nila na isa palang aswang nakabuntis sa lola ko. At si Tito Andres ang anak nila. Ay, tama nga ang hinala namin. May mga pangontra kasi kami sa mga aswang, Joaquin. At may reaksyon ng banal na langis nung minsang kinausap ni Don Andres itong si Nessa. Ay, alam din niya ang sekreto namin. Kaya nagtaka kami. Alam ko na rin po yan, Alex Celia. Kung tungkol po kay Ara ang tinutukoy ninyo, matagal ko na rin pong alam. Ha? Pasensya na po kung hindi ko nasabi kagad. Teka, alam mo? Paano mo nalaman? May mga paraan ako. Pinababantayan ko kayo sa mga tauhan ko, kaya alam ko kung ano mga nangyayari. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi naman sila magsasalita. Ay, mabuti naman kung ganun. Si Ara kasi, isa siyang mangkilan na aswang. Iniwan siya nung nag-aagaw buhay ng nanay sa amin eh. Mabait na bata naman si Ara. Saka hindi yan nananakit. Sanay siya sa mga pagkain ng tao. Siguro dahil hindi pa siya nakapatay at nakatikim ng laman ng tao kaya hindi siya ganong naaapektuhan ng mga pangontra namin. Ay sa totoo lang, siya ang dahilan kung bakit palipat-lipat kami ng lugar. Nanganganib kasi ang buhay niya. Iba pa naman siya sa ibang mga aswang. Mahina si Ara dahil hindi naman siya kumakain ng dugo at laman ng tao. Naiintindihan ko po yan. Huwag kayong mag-alala. Gagawin ko ang lahat para maprotektahan kayong tatlo. Pero balikan natin ang tiyuhin mo ha. Ano bang plano mo, Joaquin?
tsuhin mo pa rin yun. Hindi mo pwedeng saktan na lamang. Alam na ni Tito Andres ang bagay na yan. Nagbabala na ako sa kanya na wag kayong gagalawin. At wag na rin siyang gagawa na kahit anong gulo. Ang problema, hindi nga niya kayo sinaktan. Pero gumawa naman siya ng ibang paraan para mapagbintangan kayo at mapalayas dito sa lugar na to. Kaya nga eh. Pero, may naisip ako, Joaquin. Bumalik tayo sa kubo namin, ha? Baka kasi mamaya may natitira pang mga pangontra at sandata dun eh. Pwede nating magamit yung mga yun. Lalo na yung mga sandatang may basbas galing sa mga babaylan. Pero boss, naisip ko bakit hindi nyo na lang isuko sa mga otoridad si Don Andres? Alam nyo, may ebidensya naman siguro tayo na magpapatunay na siya nga talagang aswang na pumapatay, di ba? Gustuin ko man pero hindi ko pwedeng gawin yan. May kapit pa rin siya sa itaas. Kaya niyang baluktutin ng batas. Mas mabuti na maghintay tayo ng tamang panahon para mahuli siya. Sa bagay, may puto ka rin. Naku, malakas ang kapit niya dahil marami siyang pera. Walang maniniwala kung sakali ituro natin siya na siya yung aswang. Pagkatapos naming kumain, naghanda na sina Joaquin at Kaloy para samahan ako sa bahay namin. Naisip ko na kailangan talaga namin ng mga sandata at panlaban. Lalo na't kami ang pinag-iinitan ni Don Andres. Hindi pa ako sigurado kung paano namin siya mapupuksa. Pero mas mabuti nang may dala kaming depensa. Sakay ng pick-up truck ni Joaquin, nagpunta na kami roon. Pagdating namin, mas lalo akong naawa sa sarili ko. Isa-isa kong hinalungkat ang mga wasak na bote at mga lalagyan ni inay. Tumulong na rin sina Joaquin at Kaloy nang makita nilang naiiyak na ako. Huwag ka mag-alala. Gagawa ko ng paraan para matigil ng kasama ni Tito Andres. Hindi lang naman kayong pinag-iinitan niya, Nessa eh. Tama, sa tuwing may bagong salta talaga dito nagagalit siya. Parang tanga nga lang eh. Hindi naman niya pag-aari ang buong baryo. Sakit din eh. Kahit noon pa man, tuwing may mga bagong naninirahan dito sa baryo, pinapaalis niya talaga. Lalo na kapag nakikita niya magiging sagabal sa mga plano niya. Bakit niya naman ginagawa yun? Di ba may sarili naman siyang baryo? Nabanggit mo sa akin na doon siya naninirahan at minsan lang naman napapadpad dito. Tama ka, pero may kutob akong gusto niyang angkinin ng nasyenda na to. Kaya nga, nag-iingat ako sa kanya eh. Bukod sa isa siyang aswang, sakim din siya. Duga ko, ayaw niya talagang magnobya si Bossing eh. Baka mag-aasawa na at magkakaroon ng tagapagmana. Hindi niya ako pwedeng patayin dahil sa akin nakapangalan ng buong hasyenda. Kung papatayin niya ako, mapupunta sa lahat ng natira dito sa baryo ang lupa. Alam kong may binabalak siya. Kaya yun ang aalamin ko. Diyos ko, nakakatakot naman pala. Aswang na sungil nga. Sakim na sakim. Napakasama niya. Ano to? Parang latigo? Para saan ba to? Buntot pagi yan, Kaloy. Mabisang sandata yan laban sa mga aswang. Talaga? Mm-mm. Latigo para sa mga aswang? Ito pa. Ayos, ang dami niya palang gamit Oo, nangongolekta kasi talaga ng mga sandata at pangontra si inay eh. Ang iba naman, minana niya pa sa lolo at lola kong manggagamot din. Ikaw ba? Marunong kang gumamit yan? Oo naman no, tinuruan ako ni inay. Pero hindi nga lang ako nagmamadaling matuto. Ito, may nakita pa ako. Sapat na siguro to, no? Hindi. May mga baril din si Bossing Nessa. Naku, isang bala lang yung Andres na yun eh. Walang epekto sa kanilang bala. Hindi sila tinatablan nun. Alam ko, ano ka ba? Pero ilang taon na ako nag-aral kung paano dedepensahan ang sarili ko sa mga ganitong sitwasyon, lalo na ang baryo. Ang mga baril ko, iba ang laman na bala. Mga banal na langis. At ang iba, may mga orasyon pa. Talaga? Ang galing naman. Oo. Balik na tayo. Baka may makakita pa sa inyo dito. Ang buong akala ko ay magiging panatag na ako dahil sa mga sandatang hawak namin. Kahit paano ay may pagtatanggol na kasi namin ang aming mga sarili kung sakaling umatake si Don Andres. Pero nagkamali ako dahil nang bumati sa kubo ni Joaquin, nag-aabang na pala roon si Don Andres. Malapad ang ngisi niya habang nakatayo sa harap ni na Inay at Ara. Duguan si Inay habang si Ana naman ay umiiyak sa kandungan niya. Takot na takot ako sa mga oras na yon. Pakiramdam ko ay hindi ako makahinga sa lakas at bilis ng tibok ng puso ko. Hindi pa tuluyang nagbabagong anyo si Don Andres, pero lumitaw na ang mga pangil at matutulis niyang kuko. Susugod na sana ako, pero hinarangan ako ni Joaquin at siya mismo ang humarap sa tiyuhin niya. Inay! Ara! Don Andres, walang hiya ka talaga! Anong ginawa mo sa kanila? Nasorpresa ba kayo lahat?
Akala nyo siguro makakatakas na kayo. Hayop ka. Huwag na huwag mong sasaktan ng ina't kapatid ka. Huli na ang lahat para dyan. Hindi mo ba nakikita ang dugo niya? Abay, pasalamat ka at hindi ko pa kinakait. Tingnan mo. Ang bango pa naman ang amoy ng dugo ng isang manggagamot na paborito ko. Walang iya ka talaga. Ano bang kasalanan namin sa'yo, ha? Nessa, relax ka lang, ako na bahala dito. Dito ka lang, huwag kang lalapit. Kakusapin ko si Tito. Naniniwala ka sa pag-ibig. Mahal ko pamangkin. Kalokohan ang pag-ibig na yan. Hindi yan totoo. Lolokohin ka lang na babae yan, paaasahin at sasaktan ka. Itigil niyo na to, Tito. Ilang beses ko nang sinabi sa inyo to. Huwag na huwag kang maghahasik ng lagim dito sa Esperanza. Akin ang baryong to. Lupain to ng ina ko, Joaquin. Baka nakakalimutan mo. Anak ako at pamangkin ka lang. Ako ang mas may karapatan sa'yo rito. Alam ko po yan. Pero sa akin ipinamana ang lahat. Kaya responsibilidad kong pangalagaan ang lahat ng nandito. Kasama ang mga tao na ninirahan dito. Talaga sinusubukan mo pasensya ko. Tumigil ka na, Don Andres. Hindi ako papayag na saktan mo ang pamilya ko at mga tao dito. Doon na nagbago ang anyo ni Don Andres, Miss Jem. Lumaki ang katawan niya at tinubuan na mapupulang balahibo. Naging isa siyang napakalaking unggoy na may mapupulang mata at matutulis na mga pangil. Isa nga talaga siyang sungil. At iyon ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganong uri ng aswang. Mukha talaga siyang pulang unggoy na malaki. Tila yumanig ang lupa sa bawat hakbang niya. Hindi na ako nagdalawang isip pa. Alam kong halos imposible, pero lalaban ako. Nessa, mag-ingat ka. Malakas siya. Hindi siya tinatabla ng mga ordinaryong sandata lamang sa mga aswang. Iyo ba yung tsura ni Don Andres? Unggoy na aswang. Naka-hair color pa na pula yung balahibo. Mukha naman pala siyang mascot eh. Hindi nakakatakot. Hindi nakakatakot. Mayabang ka, asumot ka. Ito ang nararapat sa'yo! Kaloy, ito baril. Barilin mo siya kung lalapit siya. Bakit paparating siya sa akin, boss? Barilin mo pambira. Sinamantala ko ang pagkakataong iyon. Agad akong lumapit kina Inay at Ara at dinala sila sa mas ligtas na lugar. Nang lingunin ko sina Joaquin at Kaloy, nagtutulungan silang puksain si Don Andres. Bawat atake ni Don Andres ay naiiwasan ni Joaquin. Wala akong ibang magawa kundi yakapin ang inay at kapatid ko. Wala rin naman akong maitutulong sa kanila. Pero nang makita kong sinasakal ni Don Andres si Joaquin, doon na ako natauhan. Alam kong mamamatay silang dalawa kung hindi ako tutulong. Sa nangangatog kong mga paa, tumakbo ako at kinuha ang baril na nasa lupa. Walang pag-aalinlangan kung pinatok iyon kay Don Andres. Isa, dalawa, tatlo. Hindi ako tumigil hanggang sa maubos ang bala. Pagkatapos nun, nawalan ako ng malay. Nagising na lang ako sa tunog ng mga aparato at amoy ng alkohol. Ate, gising ka na. Oh, nag-aalala ako sa'yo. Akala ko po iiwan mo na kami ni Inay. Ay naku, mabuti naman nagising ka na. Ay, salamat sa Diyos. Hindi niya talaga tayo pinababayaan, anak. Ano po bang nangyari, Nay? Kumusta po kayo? Ayos lang po ba kayo? Ikaw talagang bata ka, oo. Kami nga dapat magtanong niyan sa'yo. Ikaw itong na-ospital eh. Ano, ayos ka na ba? Kasi yung huli kong naaalala, sinasakal ni Don Andres si Joaquin tapos binaril ko siya. Tapos noon, nawalan na ako ng malay. Oo, at salamat sa'yo anak. Dahil tapos na rin ang lahat. Wala na si Don Andres. Grabe ate, ang tapang niyo po. Gusto ko talaga paglaki ko kasing tapang kita. Basta hindi kita kasing sungit Ikaw talagang bata ka. Teka, si Joaquin, si Kaloy, nasan sila? Ay, ligtas naman sila anak. Umalis lang sila sandali dahil may inaasikaso sa hasyenda eh. Babalik din naman yung dalawang yun. Ate, ito, kain ka muna para makalabas ka na kaagad. Ayoko yung amoy dito. Sakit sa ilong. Ikaw talagang bata ka. O sige na, matulog ka na. Nay, mabuti naman tapos na. Nalulungkot lang ako sa nangyari kay Don Andres. Kahit masama siya, syempre, buhay pa rin yun.
Saka siguro hindi naman talaga siya ganun kasama dati, di ba? Lumaki lang talaga siyang kulang sa pagmamahal ng isang ina. Sabi kasi ni Joaquin, nang malaman ng lola niya na isang aswang yung batang dinadala niya, tinakwil siya ng bata siya eh. Kaya siguro naging ganun yung ugali ni Don Andres. Eh oo nga, kawawa rin naman talaga. Pero kailangan talaga mawala siya. Dahil lagasik siya ng lagim. Nessa, kung hindi siya nawala, ay naku patuloy na maghahasik ng lagim niyan sa baryo. Maraming tao ang mabibiktima niya. Pero muntikan na nga tayo, hindi ba? Ay, sa bagay po. Pero, bakit ganun na no? Bakit kailangan mamatay? Bakit hindi na lang sila magbago? Alam mo yun, magpakabait na lang sila. Mas masarap naman maging mabait. Eh, ganun talaga ang mundo, Nessa. May masama at meron ding mabuti. Nahahati talaga tayo sa dalawa. Kadiliman at liwanag. At desisyon natin kung saan tayo papaning. Eh, sa kasamaang palad, si Don Andres, mas pinili niyang kadiliman dahil sa puot at galit na nararamdaman niya. Ay, pagdarasal ko na lang po, Nay, na manatiling mabait si Ara. Nag-aalala rin po talaga ako sa kanya, sa totoo lang eh. Huwag kang mag-alala, anak. Mabait na bata yang si Ara. Nandito naman tayo para gabayan siya. Naging payapa na ang buong baryo pagkatapos ng nangyari, Miss Jem. Kumalat sa buong baryo na si Don Andres ang aswang at naungkat na rin ang matagal ng tinatagong sekreto ng pamilya ni Joaquin. Nagboluntaryo rin sina Joaquin at Kaloy na ayusin ang nawasak naming bahay. Nakakahiyaman pero kahit anong tanggi ko ay nagpupumilit pa rin talaga sila. Kaya naman hindi na namin tinanggihan. Naging maayos din ang takbo ng relasyon namin ni Joaquin. Kung minsan ay may mga away at tampuhan, pero nananatiling matatag ang samahan naming dalawa. Hanggang sa isang araw, sinurpresa ako ni Joaquin. Sige na, malamig yung tubig dito, maligo ka na. Hindi naman kita kakainin, bakit ka ba takot lumapit sa akin? Wala kasi akong ibang dalang damit eh. Mababasa ako paano ko uwi nito. Problema ba yan? Hindi magubad ka para maligo. Hindi ka mababasa niyan, tara na. Ay naku, para-paraan ka rin talaga eh. Pero, sige na nga. Total tayong dalawa lang naman yan nandito. Iyon, yes. Hoy, anong yes? Loko ka, umayos ka dyan, Joaquin ah. Ano, kumusta? Diba ang lamig? Sabi ko sa'yo ayaw mo pang maniwala. Nakakatuwa naman dito sa asyenda mo, no? Bukod sa napaka-presko na ng hangin, sagana pa yung mga prutas at gulay. Tapos bonus pa tong lawa na pwedeng gawing swimming pool. Gusto mo dito na tumira? Dito naman talaga ako nakatira. Hindi nga lang sa mismo asyenda mo. Ang ibig ko sabihin, papayag ka bang magpakasal sa akin? Ha? Tara dito na tayo. Bubuo tayo ng pamilya dito, Nessa. Dito natin bubuuin ang mga pangarap natin. Teka lang, sandali lang ah. Huwag mo sabihin, nagpo-propose ka na. Naisip ko lang kasi, ano pa bang hinihintay natin? Gusto ko itong maging asawa. Gustong-gusto na kita. Itong singsing na ito magiging simbolo ng pangako ko sa'yo. Mahal na mahal kita, Nessa. At hindi ko nakikita yung sarili ko sa ibang mga babae. Tanging ikaw lang ang gusto kong pakasalan. Pumapayag ka ba na maging kabiyak ko? Joaquin, syempre naman, pumapayag ako. Dahil mahal na mahal din kita. Salamat. Salamat dahil dumating ka sa buhay ko. Salamat din at tinanggap mo ako, Joaquin. Pati yung pamilya ko, saka si Ara. Alam mo, saktong-sakto. Pwede na nating simulan ang paggawa ng mga anak dito. Ano sa tingin mo? Hoy, loko ka talaga ha. Hindi pa pwede, no? Ano kasi na swerte? Makalipas ang isang buwan, nagpakasal na kami ni Joaquin, Miss Jem. Iyon ang pinakamasayang nangyari sa buhay ko. Makalipas pang ilang panahon, nabuntis ako at binayayaan na rin kami ng malulusog na mga supling. Lumipat kami sa mansyon. At ako ang namahala sa paglilinis at pagpapaganda pa nito. Parang fairy tale nga raw ang buhay ko, sabi ng ibang tao. Parang Cinderella lang.
Dahil sino ba namang mag-aakalang sa pagiging labandera ko, matatagpuan ko ang aking Prince Charming. Ilang taon na rin ang lumipas, Miss Jem, at hanggang ngayon, nananatiling matatag ang aming pag-iibigan. Paminsan-minsan sinusubok din kami, pero alam naman ni Joaquin na malalampasan namin ang lahat dahil mahal na mahal namin ang isa't isa. Nalampasan nga namin ang mga aswang. Ito pa kayang simpleng pagsubok lang? Kaya naman, patuloy po naming mamahalin ang isa't isa. Hanggang dito na lamang ang aking liham, Miss Jem. Sana ay may napulot kayong mga aral sa kwentong ibinahagi ko. Hanggang sa muli, maraming salamat po. Nagmamahal, Nessa. At ayun na nga ang kwento ni Nessa at ni Joaquin. Diba? Happy ending talaga siya. Ayun. Kaya kung ano man ang inyong paboritong parte ng ating kwento, lesson na natutunan, nakakatawang experience while listening, ano ang gagawin nila? Syempre, ang LCSS comment. Yan, tama ba? LCSS. So, LCSS. like, comment, share, and subscribe. Subscribe kung hindi pa nakakasubscribe. Yes. At yun nga, i-comment nyo at malay nyo kayo na maging susunod natin Kaya ang go of the day! sa ating susunod na video. Paalam, mga bata! Paalam!